Sa panahong to talaga, fake news pa iniintindi. Nakakainis, no? Parang nagkahihirap Actually, ng ang kababayan. Ang sasama. Ang gulo-gulo na natin, ginugulo nyo palalo. Correct. Buti na nga lang nung Friday, nung last week before tayo nag-off-air ng dahil sa Holy Week, meron nagsalita sa atin para itama ang mga fake news na kumakalat, yung tungkol kay Yusek Claire at saka yung kumakalat ng mga balita tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang asawa. Diba? Mabuti. Ako ano yun no? Sinasabi, kasi dati meron pa tayong paniwala na kung di naman totoo, wag na natin patulan. Pero hindi, kasi may mga naniniwala. So, kailangan mo talaga siyang sagutin. Lumalala kasi. Oo, no? So, nakakapeste po talaga na may nagpapakalat ng fake news, pero yun lang, I think, ang paraan sa ngayon. Kailangan mo talaga siyang i-address. Kung hindi, may maniniwala. No? Magsabi ka na nga ng totoo, hindi pa naniniwala. So, ito po yung fake news na recent na pinapakalat po online, mga kapatid. At dahil nagbabala nga dito yung palaso kanina, no, Marcel, na mapaparusahan ang mga mapapatunayan nagpapakalat ng fake news. Kasunod po yan ng post online na magkakaroon daw ng energy lockdown sa April 20. Sabi po ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, acting pa siya, di ba? Posibleng makulong ng 6 na buwan o higit pa sa ilalim ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act yung mga nagpapakalat ng fake news. Samantala, iginit po ng Department of Health na hindi totoong may kumakalat na COVID-19 Cicada variant sa bansa. Nilinaw po ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo sa programang One Balita Pilipinas na hindi sa kanila nang galing ang impormasyon na iyan. Pagsisiguro ni Domingo, wala pang kaso ng Cicada variant sa bansa, kaya fake news din daw na may nangyaring lockdown sa April 10 o mangyayari na lockdown sa April 10, ha? Paalala ni Palace Press Officer Claire Castro, huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikitang balita sa social media. Kung napika tayo, sa ba kanina napika rin dito sa mga fake news? Sa interview nyo? Oo, meron siyang mga bagay na ikinainis kanina. Okay. Oo, pero eto kasing fake news na to, sino ba namang hindi maaasar, di ba? Tapos ginamit pa yung logo ng Department of Energy at saka ng Department of Health. So mukhang totoo. Yes. Kaya kailangan talaga nating ulit-ulitin, wala pong energy lockdown sa April 10, wala pong energy lockdown sa April 20. Puro po yan, maling impormasyon. Saka wala ring lockdown dahil may bagong strain ng COVID-19. Puro peke. Kasi alam naman na natin kung kapag meron pang bagong strain na yan, alam naman na natin kung anong dapat nating gawin. Hindi na yan nakakatakot. Oo. Mag-face mask lang tayo, na-survive nga natin. Kailangan bang yung ulitin ni COVID-19 Chiki ang mga bagay-bagay na dapat ginagawa pag merong outbreak. Pero sabi nga ni Diyos Ante, ko. paulit-ulit. Oh, that No is need so kasi years ago. That was years ago and we now should know na kapag ikaw meron ka nararamdamang hindi maganda, stay home or mag-mask ka. Lang naman yun. Pero wag tayong gagamit ng mga mask na nagdahilan ng mga anomalya nung panahon ng nung Ay, Farmally, hello. mga Farmally, tsaka yung mga Face shield. face shield, saka yung mask na specific na mahal pala. Ito ba yung pagkagising mo sa umaga, biglang meron kang luxury car sa garahe? Yun na yun. Oo. Na hindi mo alam yung surprise. Ganon. Nakataka nga ako Para pareho ba tayo ng dinanas na era ng COVID-19? Kasi over the weekend, may mga personalities like yung isang congressman na sinasabi niya na parang handang-handa daw tayo nung panahon na yun. Ha? Teka muna. Nakita ko yan. Ano ka na? Ilang taon ka ba nung panahon na yun? para tayo naging handang-handa, lahat nga tayo gulong-gulo sa buhay natin nung time na yon. Oo. Tapos, alam din natin ang katotohanan kasi nag-guest dito sa mga shows natin yung DOH nung time na yon na talaga sana shock din tayo lahat. So wag naman natin baguhin hindi tayo ready nung time na yun. Ready. Kasi everyone wasn't ready that time. bago siya nung time na yun. So lahat tayo hindi handa. At saka, hello, Malacanang reporter na ako nung time na yun. Sabi. So nung pong time na yun, lahat ng mga cabinet secretaries pinapaharap sa aming Malacanang reporters para ipaliwanag kung ano yung pinrepare nila na protocol. Pero pansinin nyo, balikan nyo yung mga unang beses na nag-press briefing po sila about COVID-19 na NARS-CoV ba yung unang tawag? Nakalimutan ko. Parang gano'n, di ba? Hindi nila masagot
kung paano yung pinakang smallest detail ng protocol, which is understandable nung time na yun kasi nga bago sa atin eh. Yes. Wala pa tayong alam. nCoV. nCoV, Yeah, tama. novel, kasi bago. Coronavirus. Novel, Yes, oh. yes. nCoV. Tapos, Oo. nako, kumbaga, hindi naman sinasabi na naninisi tayo nung time. Sinasabi na natin, wag na natin palabasin na talagang tayo maluwag ang pakiramdam natin nung nangyayari yung Hindi, COVID. no? Hindi. Maraming namatay at saka Correct. madaming nagsakripisyo. bago. Yeah. Lalo yung mga heroes na tinatawag natin. Saka ang nung dami time na nawala yun. ng trabaho at negosyo nung Exactly. panahon na yun. Tapos, tayo na lang eh. Di ba? Oo. Dito sa Naapektuhan atin yung din ibang tayo. mga talents, kailangang magpahinga muna for a while dahil baka magkahawaan. Hindi tayo nakabakasyon Mahirap na. na porket nasa bahay tayo, hindi tayo nakabakasyon na. Well, Pumupunta tayo dito sa studio. Hindi. I mean, yung mga, tama, yung mga Oo. kababayan natin, nakakulong sila, hindi makalabas sa takot, Oo. pero hindi yun bakasyon. Hindi. Kasi hindi natin alam kung meron tayo siswelduhin pa dahil, Exactly. dahil hindi tayo Totoo. makapag-work sa mga office natin. At pangalawa, natutulog tayo at nasa kakulong tayo sa mga bahay natin, ninanakawan na pala tayo. ay, totoo yan. May Parang mga- naisip ko, parang hindi nga yata ako nakakatulog nun kasi yung talk to Oo. the people. Talk to the people. Talk to the people. Dos na madaling araw. Pala. Sinabi na sa Blue Ribbon Committee noong time na yun, na bigla na nagkakaroon ng mga coaching magaganda sa mga garahe. Diba? Hindi naman sa Surprise! garahe namin. Nasabi ko nga, sana pagbaba ako mamaya. Di ba? Meron din, di ba? Hindi May naman tayo garahe din po kasali. kami. Hindi kasi tayo kasali dun sa, sige, wag na lang. So, pinapaalala lang namin sa inyo. Kasi wag tayong peke. Alam natin, pinagdaanan natin yun ng magkakasama bilang isang bayan. So, wag natin ibahin yung naratibo noon. Pinagdaanan natin yon, marami tayong natutunan doon, pero hindi ibig sabihin nasa paradise tayo ng time na yun. Baka Wala. naman kasi yung nagsabi nung time na yon, wala pang kamalay-malay, baka kasi high school o Baka. college student pa lang siya noon. Baka. Wala pa siyang muwang sa buhay. Iba yung experience niya. iba yung Iba yung realidad experience niya niya. noon.